Hello, have a great day. This is Bookmark and welcome to Kabok Channel. So for today's video, gusto ko pong i-share sa inyo ang aking devotion na nagbibigay ng 3 tips kung paano tayo magiging handa sa pagdating ng matitinding pagsubok at kung paano tayo magiging matatag sa sitwasyon na tayo ay nakakaranas ng matinding pagsubok. So samahan niyo po ako sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Sabi po doon, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you and Christ Jesus. Ayan. So dito nagbigay ng tips si Apostol Pablo kung paano magiging handa at magiging matatag sa pagdating ng matitinding pagsubok at kung paano sila magiging manatiling matatag hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. So sa sitwasyon po ng ating buhay, marami po talaga tayong pagsubok na nararanasan. Na ito po ay gustong-gusto ni Satanas na tayo ay bumagsak, masaktan, ma-fail, pero ang gusto ng Diyos ay tayo ay maging matatag at lumalaban sa anumang pagsubok at magtagumpay ang Diyos sa buhay po natin. So paano po ba tayo magiging handa sa pagdating ng matitinding pagsubok? At paano tayo mananatiling matatag sa sitwasyon na tayo ay nakakaranas ng matitinding pagsubok? Una, rejoice always. So ito ang isang matinding weapon natin kay Satanas, na mag-rejoice tayo palagi sa Panginoon. Alam nyo, tuwang-tuwa dito si Satanas sa tuwing tayo ay nadadapa, nalulugmok, nabibigo, dahil ito ang kadalasang dahilan kung bakit nawawalan tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ito ang kasiyahan ni Satanas. Pero kung magre-rejoice tayo palagi sa Panginoon, dito naman galit na galit si Satanas. Kaya wag nating hahayaan na magtagumpay si Satanas sa buhay natin. Kung makakaranas man tayo ng matitinding pagsubok, wag tayong magpapaapekto. Let us rejoice in the Lord always. Dahil alam natin ang Diyos pa rin ang magtatagumpay sa buhay natin. Dahil hindi niya tayo iwan ni pababayaan. Yan ang pangako ng Diyos. Pangalawa, pray continually. Ang pananalangin ay isa ring matinding weapon natin kay Satanas. Dahil kung nananalangin tayo palagi, mas lalo tayong lumalapit sa Panginoon. At si Satanas ay siyang lumalayo sa atin. At sa pananalangin ay siya ring nagpapatatag sa atin sa sitwasyon ng pagsubok. At ginagawa niya tayong handa sa lahat ng matitinding pagsubok dahil alam nating sa pamamagitan ng pananalangin ay hindi bingi ang Diyos na hindi niya tayo pakikinggan. Hindi rin bulag ang Diyos para hindi niya tayo makita kung ano ang sitwasyon ng ating buhay. Hindi rin maikli ang kanyang kamay para hindi niya maabot at yakapin sa tuwing tayo ay dumaranas ng matitinding pagsubok sa buhay. Hindi rin pipi ang Diyos para hindi niya sagutin ang iyong mga panalangin. Yan ang ating Diyos, buhay na buhay. Pakatlo, give thanks in all circumstances. Magpasalamat ka palagi sa Diyos kahit negatibo ang dinadanas mo. Sabi nga, everything's happen for a reason. Kaya magpasalamat pa rin tayo sa Diyos kahit negatibo ang dinadanas natin. Alam mo kung bakit? Inaalaw ng Diyos na madapa ka kasi gusto ipakita ng Diyos kay Satanas na meron kang Diyos na magtatayo sa iyo sa tuwing tatawagin mo ang Panginoon. Inaalaw ng Diyos na malunod ka sa maraming problema kasi gustong ipakita ng Diyos kay Satanas na meron kang Diyos na sasagip sa iyo sa tuwing tatawagin mo ang Diyos. Inaalaw din ng Diyos na mawalan ka dahil gusto ng Diyos ipakita kay Satanas na meron kang Diyos magpo-provide ng inyong pangangailangan sa tuwing tatawagin mo ang kanyang pangalan.
Yan ang makapangyarihang Diyos na meron ka, na dapat mong i-enjoy at pasalamatan. Kaya kung meron kang Diyos sa buhay mo, si Jesus lang sapat na at higit pa. Yun lang po. To God be the glory. God bless and bye-bye.